Mami Mary ang nag-uutos. Yes. Amen. Ang Diyos, si Ang Diyos ang Jesus. nag-uutos. Kaya nga sabi niya, hindi ito pa ang panahon. Huwag mo akong pangunahang ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Kaya nga ano sabi ni Mary, sundin ninyo kung ano ba ang yung utos niya. sinasabi niya. Nakita niyo? At doon, tingnan natin. Kasi nga, lagi tayo nakatingin na yung gagawa ng himala, Gawin ang ninyo pwedeng ang gumawa ng anumang himala ay sabihin. walang iba kundi Si Jesus. si Jesus. Hindi dapat nasunod. Kita nyo, sumunod ba si Jesus sa kanya? Ina niya yun. Ina niya sa laman. At kaya sino yung pinaniniwala ng maraming tao? Si Maria. Kaya nga, Tama ba? minsan, ako nga noon yung napapansin ko sa rebulto, mas malaki ang rebulto Kaysa kay ng Jesus. Maria kaysa sa crucifix. Kaya naman lahat ng mga panlilin lang. Pandaraya talaga. Kita nyo yung pagsamba, pagkilala, lumalaki si Maria. Oo nga. Samantala si Jesus ang ganyan. Tama ba? Maging ang puso po yun. Maging sa puso ng tao. Totoo, mas malaki sa puso nila si Ginagawa. Maria. Samantalang si Jesus piniti. Parang si Maria ang pinakadiyos niya. Kaya nga, kasi iyon ang sinasabi. Hindi ni malinaw. Ginang, huwag mo akong pangunahan. Ang sabi ng ginang, sundin ninyo ang pinag-uutos. Yeah. Ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Hindi ang Diyos ang pinasusunod natin. Naintindihan? Okay? So kaya nga mahalaga na inililipat natin talaga sa Diyos yung ating pagtitiwala, hindi sa kanino, hindi sa tao, hindi sa material na bagay. Kung doon gusto ng Diyos, ilipat. Kaya ang sabi ni Maria, sabi niya, sundin niyo siya. So dapat tayo, sinusunod natin dapat kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Hindi yung sa ating mga nakikita, sa ating mga nararamdaman, sa ating mga pinaniniwalaan. Ang susundin natin kung ano yung sinabi ng Diyos sa atin. Amen. At gustong-gusto ng Diyos na ilipat natin talaga ang pagtitiwala natin, ang buong buhay natin sa Kanya lamang. At kaya si Maria, sabi niya, sundin niyo kung ano man ang Kanyang ipinag-uutos. At dito tingnan niyo, at kaya nga, pinapuno, okay? Pinuno ng mga alagad ang banga. Pinuno niya ang banga. Ubus na nga lang ilang banga yon? Hindi. Ilan? Ilang galon? Tapayan. Tatlong galon. O, saan galing? Kay Jesus. Sa May anim na banga. Anim na banga. tubig na may tatlong Doon. Nakakita na ba kayo ng banga? Opo, kami may banga. Ayun po, may banga po doon. Kami may banga. Tinatabo. Sa baba, maraming bangay. Lalagyan ng mga bagoong. Alam niyo, Yan! Tama, yun tama. Oh, yan. Sarte niya sa amin eh. Ganyan na nga. Ay, ang sarap ng tubig noon. Malamig. Ganyan sa amin sa Masbate. Mga 1980s. Ay, bay Oo, natural. unang panahon, yun lang. Yun ang aming lalagyan. Kahit ngayon. Yun ang nakalagay sa mga batalang unang araw. Yung mga batalan, tama. Mga batalan yun nun eh. Ang buhay, ang bahay nun nila, di may Ay, taas. anim na banga doon. Gagawin may mga batalan, hindi nyo alam yung batalan. Ang Ay, hindi nila bawat kilala ng isa, mga pag-inila. ang bawat isa ay naglaman ng 75 galon. O, tingnan natin. So, yung pinag-aaralan natin nito, ang gusto ng Diyos, ay kaya nakakagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin kapag tayo marunong pagbigay ng ating sarili sa Kanya. Ilipat mo ang pagtitiwala mo sa Kanya. Tama ba? Kasama ang pagsunod ng pagbibigay mo ng tiwala mo sa Kanya na huwag kang mananangan sa nakikita mo, sa lakas mo, sa abilidad mo, dahil huwag mo sasabihin na hindi ka pa pwede mabuhay kung hindi ka gagawa at kikilos. Tama naman yon. Mas lalong napapagpala at lalong nadami, lalong nagmo-multiply kapag ikaw ay marunong magbigay ng buhay mo unang-una sa Diyos. Amen. Lahat ng lakas mo provided, Yes. lakas mo provided, protection mo provided. ng Yes, Lord. amen. Yes. Hindi ang dapat nating nakikita. At
higit sa lahat, meron kang peace of mind. Yes. Ang tao, Diba? utang na loob Yan sa ang Diyos. problema ng maraming tao. Kasi hindi na maubos ang isipin ng tao, kailangan kong ganun, kailangan ko, kung hindi ako gagawa, kung hindi ako kailangan. Laging nakapokus, nakatuon. Laging nakatuon, ha? Dapat tayo ay laging tinuturo ng Diyos sa atin na tayo dapat doon nakatuon. Kanina, kaya nga sabi ng Hebreo chapter 12, let us focus unto Jesus. ituon nyo inyong paningin sa akin. Hindi sa mga bagay na natin sa mundong ito. Tingnan nyo, mauubos ang mga bagay na rito sa mundo. Pero ang bukas na langit, kailanman hindi maubos. Amen. Nangyari, ang banga, naging alak. Ang tubig, dahil sa pagsunod, pagliligay ng tiwala. Doon natin makikita ang himala na pwedeng gawin ng Diyos. Tama ba? Ulipat na ulit tayo. 23. Ang basa. Si Jesus Christ ay payapang-payapa. Malaking alon. Tama ba? Malakas ang Hangin. 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 Sino kasama ng mga alagad? Si Pedro at si Juan, si Jesus. Ngayon, tanong, gaano natin kilala si Jesus? At kung kasama mo si Jesus, dapat ka bang bakadaman ng tao? Hindi. Jesus ang bahala dyan. Kanino, ano ang tiningnan ng mga lagat at kanino, ano ang pinagtitiwalaan at sino ang pinagtitiwalaan ng mga lagat? Hindi sila nakapokus kay Jesus. Takot lang. Kapag ang buhay, kita niyo po ha, kapag ang buhay mo, hindi mo iniligay ang tiwala mo sa Diyos, lagi kang kakapitan ng takot.